guidance. Lead me, Lord. Guide me by your truth. And repairing wrongdoing. So, supposedly, ito yung last sa Sunday. Pag-isahin natin from Romans 12:17 to 21. Unahin natin ang Psalm chapter 25, verse 4 to 5, dito sa guidance. Show me your ways, Lord. Teach me your path. Guide me in your truth. And teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban, at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Let's clap our hands. A gospel intended for the guidance in about the repairing wrongdoing. Romans chapter 12:17-21. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Hindi ng mga salita. Kung nauuhaw, painumin mo ng tubig. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kaniyang ulo. Huwag kayong magpadai sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige, palakpak ng linggo at palakpak ngayon, pagsamahin nyo yung makulit ng nakaraan at makulit ngayon. Clap your hands together! Yung masigla. Hindi ko nakikita na masigla kayo. Hindi ko pala nararamdaman. Iparamdam nyo na masigla talaga kayo. Palakpak nyo naman may tulong. Ayan. Praise the Lord. Nakakita naman ako, Lord, ng masisiglang hindi nakangiti, mga kapatid. Yan, Lord, pagmasdan mo yung mga anak mo, kakaiba ang sigla nila. Sige po, pwede na po kayong bumati man lang sa katabi. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ngayon dahil ako ang nakatabi mo. Hindi kumbinsido na masigla na pinagpala siya ngayon. Amen ba? Sabihin mo ulit, Panginoon, magsalita ka. Makikinig ako. Uupo na po. O di upo na. Praise the Lord. So, tuloy tayo mga kapatid sa Panginoon. Handa na kayo? Amen.
Ipagpauman ninyo po at inyong ipagpaliban muna kung ano man ang inyong gustong pagkaabalahan. Pagkaabalahan natin itong ating paksa ngayong araw. So, umpisahan natin. What is guidance? Refers to the act of helping, assisting, supporting, leading, directing, and advising. So yan ang ibig sabihin ng tanong, what is guidance? Makikita nyo po yung 6 na ka-arrow, mga kapatid. To make a decisions or navigate a situation, mga kapatid. And what is preparing wrongdoing? Kung yun ang guidance, ano naman ang repairing wrongdoing? Is an action to be taken, addressing and correcting the harm caused by wrongdoing or behavior. Amen po ba? Amen. So, ano yung alisin dapat? Sabi ng Ephesians, chapter 4, verse 21, basa. Alisin na ninyo ang lahat. Huwag na kayong magbubulyaw. Malalaki at mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen! Alam nyo, parang sunod-sunod ko. Dito lang yata ang nakikinig kung pakinggan ito. Dahil kaya nasa harap nyo, di siguro kita nila, no? Okay lang? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot, galit, huwag na kayong manbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Anong tanong? What is repairing wrongdoing? So yun ang sa makatuwid, ang mga mali na dapat na ayusin ay ang mga sumusunod. Ano yung mga sumusunod na dapat alisin? Sama ng loob. Hintay, nandun pala ako sa sama ng loob. Mayroon po ba kayong ibang appointment kaya nagmamadali kayo? Ha? Sama ng loob. Hindi yung sama ng laman loob. Sama ng loob. Sana naiintindihan natin yun kasi gusto nyong laktawan agad eh. Yun ang aayusin natin. Yung sama ng loob, mali, wrongdoing yun. Yung puot at galit. Yung pagkapuot, ano yung pagkapuot? Iba yung galit sa pagkapuot. Yung puot, kapag puot ka na, nasanhi na yun ang galit. Nagngingit-ngit. Amen po? Amen. At panlalait. Ano ba yung panlalait? O kaya ito yung isa-isa ko kasi tingnan mo, hindi nyo nga naiintindihan eh. Yung panlalait, ano yun? Pangmamata-mata sa kapwa. No, binamaliit mo sila. Dinidegrade sila. Mga kapatid, ito yung mali. Ito yung wrongdoing. Mananakit ng damdamin. So yun mga kapatid ko sa Panginoon, nang ibig sabihin, what is repairing wrongdoing? That's why in Isaiah, resentment, hatred, and anger stop yelling, insulting, and hurting others' feelings. In English lang natin. Isaiah chapter 5, 58, verse 12. Yan, pansinin natin mga kapatid.
That verse is interpreted as a call for individuals and communities to reveal, to restore, and to heal what has been broken or damaged, both physically and spiritually. Yan po yung isinasaad ng Isaiah chapter 58 verse 12, mga kapatid sa Panginoon. Ganon natin siya uunawain na ang bawat isa, ang tawag sa atin, sa panawagan sa bawat isa o sa komunidad, sa grupo, rebuild. Kaya nga repairing, the wrongdoing. I-restore natin. Pagalingin ang mga nasira, kung ano man ang nasira. Yung mga damage, mga kapatid, sa Panginoon. Ang talatang ito ay binibigyan tayo ng pag-asa, ng pagkakataon. Bilang isang Kristiyano, mga mananampalataya, mga kapatid, amen po? Amen. Pagalingin ang mga sugatan. Sugatang puso, sugatang relasyon, sugatan ng samahan, mga kapatid sa Panginoon. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. O yung mga napinsala, ayusin natin. Napinsalang mga pananaw, napinsalang mga samahan, sa physical man o sa spiritual man. Pagdating sa spiritual, ang napinsala nating pananampalataya, ayusin natin sa Panginoon. At kung paano yan maayos, nariyan ang unang paksa natin yan. Guidance. Kailangan natin yung patnubay. At ang goal, mga kapatid sa Panginoon. Ano ba ang goal of these two topics? To communicate the ways God reveals His will and to help people grow in seeking His guidance and correcting error. Ipaalam ito sa atin, ipabatid sa atin, mga kapatid sa Panginoon. At ipahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. I-reveal, ipahayag yung kanyang kalooban upang tulungan tayo bilang mga Kristiyano, mananampalataya, prayer partner, na tayo ay umunlad, tayo ay lumago, at tayo ay umasa sa kanyang patnubay. For His guidance, doon tayo nakabatay tungo sa pagsasaayos ng mga kamalian natin, mga kapatid. Kasi kung sa atin lang, hindi tayo aasa sa Diyos, hindi natin ito magagawa ng tayo lamang. Amen. Lalong lumalala kung may mga napinsalang relasyon. Kung tayo lang hindi tayo magtatanggap, ibig sabihin hindi tayo makakapagpapakumbaba sa bawat isa. Ang nangyayari, lalo pang lumalala ang mga sigalutan. Amen. Without guidance of the Holy Spirit.